hindi ko man pinapublic ang mga nararamdaman ko. I usually keep it private kasi wala namang mangyayari kung magiging malungkot ako publicly. Dapat lagi lang masaya. So Hi guys! Once again, welcome back to my channel. Panibagong araw at syempre panibagong reaction video na naman natin pag-usapan. So ayan guys, welcome back to Chloe TV. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat sa sulok man kayo ng mundo. Ayan, lalong-lalo na sa ating mga OFW na palaging nakasuporta dito sa ating channel at sa ating Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat. So kaya naman guys, alam ko nakita nyo na yung preview natin and yung magiging reaction nga natin sa araw na to ay patungkol kay Midet. Kung saan dito makikita natin and malalaman natin yung mga inspiration message niya para sa mga taong nandyan para sa kanya na palaging nakasuporta. So, mamaya-maya panoorin natin yung clip video na kinuha natin sa live niya. So, bago ang lahat, kung gusto mo na ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating channel. And higit sa lahat guys, huwag natin kalimutan, palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ating mga keyboys, kasamahang Kalingap partners, at syempre ang ating mga kasamahang Kalingap reactors. So kaya naman guys, huwag na nating patagalin pa. And dito nga makikita natin sa live ni Midet, no, kung gaano siya ka-proud bilang isang anak na mabigyan niya ng magandang buhay yung kanyang magulang. So dito talagang sinasabi niya kung ano yung mga pinagdadaanan niya para makamit yung kung ano mang meron sila ngayon. So panoorin muna natin itong nakaka-inspire na mensahe ni Midet, tsaka tayo magbigay ng ating reaction pagkatapos sa video clip na to. Panoorin muna natin to. him na nasasaktan kasi wala man akong, hindi ko man pinapublic ang mga nararamdaman ko. I usually keep it private kasi wala namang mangyayari kung magiging malungkot ako publicly. Dapat lagi lang masaya. So, mahawa kayo ng kasayahan ba, di ba? Yun yung pinaka-goal. Maging masaya kayo, pasayahin kayo, and i-gratitude lahat ng tulong, lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-care niya sa akin. Hi, be. Yung iyak ko pakibalik. Hello, Tita Sin. Tita, hindi ko yung kaya ibalik. Ay, wow! 160. Oh my God, kumikidlat, guys. Wait lang, hanapin ko lang po ang nagpadala ng 500 stars. Thank you po sa 10 stars. Oh, wait. Ay, wala. Hindi ko na nahanap. Lino Genil Regala Turco, thank you po sa 10 stars. Thank you po sa yes po. Thank you so much. Yes po. Dapat po matulad kayo sa akin. Isang iyak ko lang, move on ako agad. Di ba, ma? Medit, kaya mo yan. Thank you po sa 10 stars. Prima Tagaro Alday. 130. Sino kaya ang nag-send ng 500 stars? Hindi ko po makita. Wow, dami viewers. Oo nga po, kita. Ang dami. Karamihan dyan, ano? Yung mga ini-issue yung pag-live ko ay ang tagal ko na po nagla-live since 2020 pa, 2021. 2020 or 2021 nung nag-start po ako mag-business. Thank you po, Tita Marivic Ortega. Since nag-start po ako mag-business, binivideo ko lahat. Pagpunta ko ng Calabanga, pagbili ko ng mga dried fish, pagbalot ko, pagtinda ko sa pwesto, andyan lahat. Dried fish, pinangat, leche flan, lahat pinagsasabay-sabay ko. Nag-online selling ako. Nagpapataya ako sa loto kahit mali. Kasi sayang, pag nakapataya ako ng 1,000, may 400 na ako kasi 40% ang
ano. So, yun. Doon po nagsimula ang aking yun. Ang daming racket. Ang dami ko pong racket. Kaya 2022 December, first time kong na-surprise ang family ko. Binilhan ko ng phone ang mama ko. Hindi man yung sobrang ganda, pero first time lang nila magkaroon ng touchscreen na cellphone kasi keypad lang ang gamit ko. keypad lang ang phone nila noon. Kaya sabi ko talaga noon, kaya nag-work ako, paparanas ko sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila naranasan. Kaya yun, ever since po talaga tumayo ako sa sarili kong paa. Pero sobrang grateful po ako na maraming nag-support sa akin. Lalo na po yung mga naging malaking parte sa buhay ko kung asan po ako ngayon. Tatanawin ko po yung malaking utang na loob. Pero yun, matagal ko na pong, siguro kaya hindi ako masyadong naapektuhan ng mga judgment ng iba, ng mga bashing, kasi alam ko naman sa sarili ko na noon pa lang binild ko na ang sarili ko na maging matatag from the scratch. Kaya yun, ginagawa ko po ang lahat para sa family ko. Hindi ako nangangarap ng sobrang taas. Wala nga akong masyadong pangarap para sa sarili ko. Halos lahat para sa family ko. Ever since noon pa, noong nag-work ako, wala naman eh. Pag kikita ako ng pera para yun sa pantulong ko kay mama, sa mga bills, magkakaroon ako ng pera pang labas ko para kila mama. Magkakaroon ako ng pera pang treat ko, minsan sa sarili ko, minsan lang. Paulit-ulit nga ang damit ko kasi hindi naman po ako materialistic na tao. Lahat ng pangarap ko para sa family ko, sa mga loved ones ko. Kaya So yun nga po guys, nakita natin at narinig natin mismo kay Midet na ayun, huwag nating i-public yung mga nararamdaman natin, di ba? Mas mabuti nang i-keep natin kung ano man yung masakit na pinagdaanan natin kasi para ano pa ba, di ba? Para manghingi ng simpatya sa mga tao. Eh, hindi naman natin lahat mapiplease yung ibang tao and yung iba baka may tendency na mabash lang tayo. No? So, ganun dapat. And talagang napahanga ako dito kay Midet, guys, no? Kasi yung focus talaga niya is mabigyan yung pamilya niya ng magandang buhay, di ba? Kahit ano-ano na lang racket yung mga pinasukan niya. Napaka-bless ng kanyang pamilya kasi meron silang anak na Midet na talagang walang ibang hiling kundi maiahon yung pamilya niya, mabigyan ng magandang buhay. Siguro yan din po yung rason kung bakit talaga ako nakapalo kay Midet kasi nakikita ko yung personality niya na medyo same kami kasi dati talaga guys nang buhay pa yung mga magulang ko, eh wala akong ibang hiling na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero nga lang, maagang tumanaw yung mama ko, so hindi na niya nakita kung anong meron ako ngayon. Kaya napapalo ako kay Midet kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. And talaga namang napaka-good inspiration nga itong si Midet, no? Lalo-lalo sa mga kabataan ngayon. So yun dapat ang ating tularan, yung katulad kay Midet na walang ibang hiling kundi maiahon yung pamilya niya. And talaga namang makikita mo rin kay Midet, guys, no, na hindi siya maarte, hindi siya materialistic tulad ng sinabi niya. Nagpapasalamat tayo doon na kahit ganun pa man yung nangyari sa buhay niya ngayon kasi nakikita natin na unti-unti na talagang umaangat yung buhay niya, mas nakilala na siya, marami na siyang mga sponsors, di ba? So, nandun pa rin yun siya, kumbaga, nananatili pa rin siya kung paano siya nakilala. May mga pagsubok talaga na darating sa ating buhay, pero ang importante, mananatili pa rin tayong matatag. So, yun lang po guys, na-inspire kayo sa mga sinasabi ni Midet. Suportahan pa rin natin si Midet sa kanyang Facebook page at sa kanyang journey as pagiging vlogger. Kasi noon pa man, sabi niya nga, di ba, na matagal na siyang nagla-live, matagal na siyang nagbi-video sa kanyang mga tinitinda. So, suportahan na lang po natin siya. So, hanggang dito na lang muna guys yung ating reaction video. Sana nag-enjoy kayo at sana na-inspire din kayo sa kwento ni Midet, no? So, sana itularan natin siya, lalo na yung mga kabataan natin ngayon na puro gadget, puro gala, di ba? Isipin din po natin yung mga magulang natin na nagsusumika para mabigyan tayo ng magandang buhay, no? So, yun lang po guys. Maraming salamat. Ito na po pala si Chloe TV. Hanggang sa susunod na reaction video natin. Thank you!